Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy na pinalalakas ng BARM Marawi Rehabilitation Program ang serbisyong pangkalusugan para sa mga internally displaced persons sa Marawi City, Lanao del Sur matapos itong magsagawa ng on-site medical mission sa Bahay Pag-asa Phase 2 at CRS Miphaga kahapon, January 6, 2026. May kabuoang 74 na IDP ang nakinabang sa libreng konsultasyong medikal at pamamahagi ng mahahalagang gamot bilang tugon sa mga karaniwang suliraning pangkalusugan sa loob ng mga shelter communities. Ayon sa BARM MRP, ang naturang medical mission ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsusumikap na maihatid ang accessible at people-centered healthcare sa mga pamilyang apektado ng Marawi Siege. Bilang espesyal na programa sa ilalim ng Office of the Chief Minister, layon din itong suportahan ang 12-point priority agenda ng pamahalaang Bangsamoro at ang mas malawak na rehabilitasyon at pagbangon ng Marawi City. Hinimok ng Ministry of Health, Minister Dr. Cadil Sinulinding Jr. ang mamamayan sa Bangsamoro na makilahok at magpabakuna bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para maprotektahan ang komunidad laban sa tigdas. Ayon kay Minister Sinulinding, ang pagpapabakuna ay ligtas, epektibo at mahalaga upang mapigilan ang pagkalat ng tigdas lalo na sa mga bata. Binigyang diin niya na ang kooperasyon ng bawat isa ay susi upang makamit ang mas malusog at ligtas na Bangsamoro. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang MOH sa mga lokal na pamahalaan at health workers upang matiyak na abot ang bakuna ang lahat ng barangay kabilang ang mga liblib na lugar at walang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan sa Bangsamoro Region. Ito po'y panawagan sa lahat ng mga Bangsamoro parents, nanay, tatay, lolo, lola, uncle, auntie, kapatid, kuya, at lahat ng Bangsamoro people. Huwag po kayong matakot sa pagbabakuna, bagkus ito po ang magliligtas sa ating mga anak sa komplikasyon ng sakit na measles. At ang komplikasyon na ito ay hindi lang po pneumonia, hindi lang po meningitis, hindi lang po encephalitis, hindi lang po tuberculosis. Pati po yung posibilidad na pwedeng mamatay ang ating anak. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ito dahil ito po ay alay sa ating mga anak. Kaya hinihikayat namin lahat ng magulang, kay ma-driver ka man, konduktor, mensahero, tendera, kaminero, pulis, sundalo, teacher, health worker, kahit sino ka pa. Pag ikaw po ay magulang, ikaw po ay mayroong responsibilidad sa ating mga anak. Makiisa, makipagtulungan at makialam para sa ating mga anak sa Bangsamoro. Nagsimula na ang konstruksyon ng 2 classroom building na proyekto sa ilalim ng opisina ni Member of Parliament Susana Anayatin sa bayan ng Parang at Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Pinondohan ito sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund DMP Anayatin. Layo ng mga proyekto na palakasin ng serbisyong pang-edukasyon para sa basic education at madaris education sa mga komunidad ng Bangsamoro na matagal nang kulang sa pasilidad. Inaasahang mailalapit ang mga bagong gusali ang pagkatuto sa mga mag-aaral at higit na susuporta sa adhikain ng pamahalaang Bangsamoro na maghatid ng inklusibo at dekalidad na edukasyon para sa lahat. Formal na sinimula ng mga proyekto sa pamamagitan ng magkahiwalay na groundbreaking ceremonies na pinangunahan ni MP Susana Anayatin. Nagpakita ng buong suporta ang Bangsamoro Human Rights Commission sa Transitional Justice Roadmap. Layunin ng Transitional Justice Roadmap na tugunan ang mga makasaysayang kawalang katarungan at ang pangmatagalang epekto ng armadong tunggalian sa rehiyon. Nakatuon ito sa isang victim-centered na balangkas para sa paggaling, pananagutan, preparasyon at pagkakasundo habang isinaalang-alang ang natatanging konteksto ng Bangsamoro. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, mahalagang hakbang ang roadmap sa pagsasalin ng mga kasunduang pangkapayapaan tungo sa konkretong aksyon.
Inaasahang magpapalakas ito ng tiwala ng publiko at pananagutan ng mga institusyon na mag-aambag sa pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa ng komunidad at inklusibong pamamahala sa Bangsamoro. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga opisyal mula sa national government, mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, mga opisyal ng BARM at ng chairman ng Moro Islamic Liberation Front na nagpahayag ng pasasalamat at kagalakan sa pagsisimula ng implementasyon ng isang mahalagang bahagi ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Matatandaan na noong December 9, 2025, inilunsad ang Transitional Justice Roadmap sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterly sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Iiral naman ang easterly sa nalalabing bahagi ng Mindanao kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. Binabati ng Bangsamoro Government ang lahat ng bagong Bangsamoro lawyers na pumasa sa 2025 bar exams. Alauna ng hapon kanina, inanunsyo ng Supreme Court ang resulta ng 2025 bar examinations kung saan mula sa 11,425 bar examinees, 5,594 ang pumasa. Binabati ng Bangsamoro Government ang lahat ng mga pumasa at mga bagong abogado sa BARMM. Mula rin sa Bangsamoro Information Office, ang buong pasasalamat at pagbati sa aming kasamahan na sina Siti Norjana Sema Dato Ali Solano at Dato Norhamiden Dilanggalen Mama Saingid at sa butihing may bahay ng aming Executive Director, Lady Hanifa Rodi Mindalano Alonto. Mabruk po sa inyo at sa lahat ng Bangsamoro Lawyers. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.